Yan, Kulik Suliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog, mga kababayan. Napaasa na naman ni Harry Roque ang sangbayanang DDS, no? Ang mga DDS na mapapalaya ang kanilang tatay, no? Ngayon, totoo ba ang sinasabi ni Roque o ito'y haka-haka lamang? At produkto ng makulay na imahinasyon ni Roque, no? Pakinggan po natin itong sinasabi ni Roque tungkol sa kanyang sinasabing posibilidad na makalaya ang kanilang Tatay Digong, mga DDS. Pinapaasa na naman kay ni Roque. Pakinggan natin yung sinabi ni Roque at sasagutin po natin. Na walang fake news, syempre, yung katotohanan lamang, di ba? Arlene De La Torre, no? Nanonood si Arlene De La Torre. So, yan. Pakinggan natin, play natin. Kataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay Yan. nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero Yan, yung unang sinasabi niya, makakalaya daw si Duterte pag na-resolve yung issue ng jurisdiction. Na paulit-ulit na ngayang sinabi ng ICC, ang ICC ay may jurisdiction kay Duterte. Dahil kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC noong 2019, yung mga sinasabing krimen na nagawa ay nung panahong kasama pa ang Pilipinas. Sa ICC, ganun lang po kasimple. So, resolve na yun eh. Ewan ko kung bakit pinapaasa ni Roque yung mga DDS. Pangalawa po, yung kalusugan ni Duterte. Under evaluation pa nga si Duterte, no? Na kung totoo na hindi na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis dahil sinasabi nga wala na sa wisyo, no? So yun daw yung pangalawa. Itong pangatlo, yung mas kokomentuhan natin, na posibilidad daw makalaya si Duterte. ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ang araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. So meron pa tayong at least dalawang Ang sinasabi ni Roque ay tungkol po doon sa freeze order o sanction ng Amerika sa mga ICC prosecutor at judge. So, ulitin po natin na hindi daw niya alam, hindi daw niya alam kung paano pa nabubuhay ang mga ICC prosecutor at mga judge. appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ang araw bago sumuko ang ICC. Sipin niyo yung salita na yan. Binibilang nilang daw ang araw bago sumuko ang ICC. Parang sinasabi ni Roque dyan, o talagang sinasabi niya, ay malulusaw na yung ICC, mawawala na lang na parang bula dahil nga sa US sanction. At dahil wala ng ICC, mapapalaya na yung tatay nila. Yung tatay nyo, mga DDS. Isipin yung malaking panlilin lang ni Roque po yan. Unang-una po, mga kababayan, mga kabunyog, facts tayo. Totoo ba na nagkaroon ng US sanction? Opo. Mga freeze order po yan na sinasabi ng US, yung mga bank account, email, yung mga kasama pa ng mga online transaction ng mga prosecutor at judge ng ICC ay puputuli na. Dahil nga ang sinasabi po ng administrasyon ni Trump, bakit nag-iimbestiga ang ICC dito sa Israel at sa Afghanistan, na involved nga yung mga dyan sa Afghanistan, yung mga sundalo at mga opisyal na Amerikano. At dyan naman sa Israel ay may warrant of arrest nga po si Benjamin Netanyahu. At even nga po yung leader ng ISIS, ng Hamas, si Netanyahu, Prime Minister ng Israel, at yung leader ng Hamas. So may arrest warrant po yan sa ICC. So sinasabi po ng US, hindi pwede yan.
So kaya sila nagkaroon ng US sanction. Pero yan po'y walang kinalaman, yung US sanction ay walang kinalaman po sa kaso ni Duterte. Malayo. Hindi po yan sinasabi ni Harry Roque eh. So walang kinalaman. Pero dahil ba may US sanction, ay titiklop lang ang ICC? Hindi po ganun kadali dahil ito po factual uli. Fact number 2. May US sanction nga pero fact number 2, 125 member countries po ang bumubuo sa ICC. Eh yan naman pong US, China, Russia, hindi naman po kasama talaga yan sa ICC. Hindi yan pumirma sa Rome Statute. Pero po, merong 125 na mga bansa na member po niyan sa kasalukuyan. At yan po isang international agreement Rome Statute. So, yung sinasabi ni Harry Roque na dahil may US sanction, ay parang mababaliwala na yung yung kasunduan ng 125 na mga bansa. Yan ang paasa ni Roque, di ba? Pero hindi po yan parang Homeowners Association o barkadahan. Ito naman si Roque, international lawyer naman po ito. Pero naging na nga rin, di ba? Parang nahawa na to kay no? Kanino ba nahawa to? Kay Robin? Di ba? Sino po yung mga member states dyan? Japan, Australia, Canada, at mga bansa sa Europa. Pilipinas, yung Pilipinas pala wala na. Isipin niyo po yan, napakaraming mga bansa sa Europa na member ng ICC. Kaya yan ba'y mabubuwag dahil lang sa US sanction? Hindi po. Kahit po yung finances niyan, makaka-recover yan. Dahil siyempre may mandate po yan Ano po yan Last resort po, court of last resort. Para dun sa mga gumagawa ng mga crime against humanity at mga war crimes. Kaya nga binuo yung ICC. Alam naman ni Roque yan Pero talagang pinapaasa, niluluko, nililin lang ni Roque yung mga DDS. Para paasahin na may pag-asa pang makalaya ang kanilang Tatay Digong. Na para bang ang ICC ay parang Homeowners Association na anytime pwedeng mabuwag. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Factual po yan 125 ang member na bansa ng ICC. Kasama ang Japan, Australia, Canada, United Kingdom. Mabibigat na bansa po yan. Germany, France, kasama. At mga bansa sa Europa at iba't ibang bansa. Iyan ba'y nadidiktahan ng Amerika? Ang Japan ba nadidiktahan ng Amerika? Ang Australia ba nadidiktahan ng Amerika? O ang mga European countries? Hindi po. May kanya-kanyang prinsipyo ang bawat bansa kung bakit sila pumirma sa Rome Statute na bumuo ng International Criminal Court. Dahil precisely, ito ay paraan ng mundo para maparusahan, maprosecute yung mga abusado ng mga leader, yung mga gumawa ng mga karumal-dumal na krimen, kagaya po ng krimen laban sa sangkatauhan at mga war crimes, mga genocide. Kasi sa experience po ng kasaysayan ng mundo, World War II, World War I, makita po natin, kahit ng mga after ng World War II, maraming mga leader ang umabuso sa kanyang mamamayan. Precisely, kaya nabuo ang International Criminal Court. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So yung sinasabi ni Roque, para naman siyang hindi human rights lawyer. In fact, alam ko nga, accredited yan si Roque na maging abogado dyan sa ICC. Hindi naman lahat ng abogado ay po pwedeng maging abogado dyan. So, yung sinasabi ni Roque na lalaya si Duterte kasi malulusaw na ang ICC, napakaengot naman po niyan. Diba? Yan ay Rome Statute Yan ay international agreement. Base po sa pagpapahalaga ng mundo sa karapatang pantao. Yung pagpapahalaga sa buhay ng tao. Yung universal values po yan Diba? Yung pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kaya nabuo ang International Criminal Court. Ngayon,
Sa kasaysayan naman ng US, nung unang term po ni Donald Trump, nagkaroon na po siya ng sanction sa prosecutor ng ICC, sila Pato Bensouda. Diba? Talagang ng US, talagang ano yan eh, ayaw niyan sa ICC kasi marami silang mga ginagawa sa iba't ibang mga bansa na talagang maapektuhan sila. Diba? Sa lawak po ng operasyon ng United States sa iba-ibang mga bansa, lalo sa Middle East, kahit yung nangyayari sa Israel-Palestine, yung Ukraine-Russia, di ba? So, yung unang term po ni Donald Trump, nagkaroon na po ng sanction ng ICC. Pero nung panahon po ni Biden, alalahanin natin, nung nagpalit po ng administrasyon, natalo si Trump, si Biden, isang Democrat, nilip po ni Joe Biden yung sanction ni Trump. Halimbawa po dyan yung revocation ng visa ni Pato Bensouda, yung ICC prosecutor. Nilip po yun ni Joe Biden. At ngayon nga, bumalik na naman si Trump. Siyempre, yung policy niya, ina-adapt niya uli. Although talaga naman, kahit naman yung US talaga, ang policy niyan, ay ayaw nila sa ICC. Pero may maraming mga paraan. Sabi nga dun sa bakit nilip ni Biden yon ay dahil yung sanction na yon ay dahil nga they can engage naman daw na hindi naman kailangan ganun ang sanction. Kaya lang, bumalik uli si Trump, second term ni Trump, binalik niya yung policy niya, naglagay uli siya ng sanction. Especially, talagang alay po, talagang sanggandikit at talagang kakampi ng Amerika, ang Israel. At syempre, sa Israel, ang Prime Minister dyan, si Netanyahu, na pinapaaresto po ng ICC. Diba? Pinapaaresto po yan ng ICC. Kagaya din po ng arrest warrant na inisyu ng ICC kay Vladimir Putin ng Russia. O di ba? So si Netanyahu kasi Putin. O isipin niyo yung mga ano niyan. Ngayon, makakaapekto ba sa ICC? Di ba? Makakaapekto ba sa ICC yung mga US sanction? Opo, makakaapekto yan. Pero hindi ibig sabihin ay malulusaw o titiklop na lang basta-basta ang ICC. Hindi po ganun yun eh. Siyempre, may mag-uusap pa rin dyan yung ibang mga bansa na member dyan. Japan, Australia, United Kingdom, Canada, Germany, France, at mga bansa sa Europa. Kung paano nila isusulong yan. Sapagkat yan ay isang produkto ng international agreement. Hindi naman yan na tipo na pag sinabi ng US na ito yung gusto namin ay nasusunod. Kaya yung sinasabi ni Roque na lalaya si Duterte dahil parang malulusaw na ang ICC dahil wala ng pera. Malabo pa yan sa sabaw ni Butanding. O, di ba? Di ba sa ni Malate, no? Malabo pa yan sa sabaw ni Butanding. Ha? Sa sabaw ng pusit sana. So, bakit mo kailangan, si Roque, bakit niya kailangan paasahin ang mga DDS? Abogado naman siya. Di ba? Bakit di na lang niya sabihin na harapin na lang ng Tatay Digong nila yung kaso? Pero yung mga ngarap silang ma-abolish ang ICC, malabo pa po yan sa sabaw ni Butanding. Dahil nga po, 125 member countries ang bumubuo sa ICC. Maliban na lang, kung nahulaan ni Butanding Roque na yung 125 member countries ay sabay-sabay, sasabihin nila, ay ayawan na, ayoko na yan, ayoko na niyang ICC. Mangyayari ba yon? Di ba Butanding Roque? Sa tingin mo, sabay-sabay yung 125 countries ay mag-iisip sila, ay ayaw na namin ng ICC, ayaw na namin ng Rome Statute. Ayaw na namin i-prosecute ang crime against humanity. Hindi ganun yun, di ba? Roque, sinasabi mo ba yan sa yung mga ka-DDS mo, niloloko mo? Niloloko ni Roque, di ba? Logic yan eh. Ano po yan eh? International agreement eh. Hindi naman aerobics club yan. Hindi naman homeowners association lang yung ICC. Yan ay isang international commitment po yan. Commitment yan ng bawat bansa na naniniwala sa karapatang pantao. Bakit si Duterte, sa totoo lang naman? Bakit ba yan nag-withdraw sa ICC? Simple lang naman eh. Kasi alam ni Duterte, yung ginawa niyang mga pagpatay, yung kanyang madugong drug war, alam niya, sooner or later, pag wala na siya sa kapangyarihan,
hahabulin siya ng International Criminal Court. Sa korte na yan, pwede siyang habulin. At nangyari nga. Kaya siya nakakulong ngayon. Kaya nga noong 2019, inisip ni Duterte na i-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Kaya ngayon ginawa ni Duterte ay self-serving eh. Self-serving yon para lamang iligtas yung sarili niya sa pananagutan. Kaya niya inalis ang Pilipinas sa Rome Statute, sa ICC. Kasi nga alam ni Duterte, siya ay din yan, hahabulin pag wala na siya sa kapangyarihan. At nangyari nga. Ngayon, yan ang alibay ni Duterte na, umalis na kami sa ICC. So, dapat din nyo na ako ipaprosecute. Hindi nga po ganon. Dahil maliwanag din sa pinirmahan, kahit umalis ka na dyan, ang bansa natin, pero kung yung krimen ay naganap sa panahong kasama pa tayo dyan sa ICC, ay meron pa ring jurisdiction ang ICC sa mga kaso na yan. Di ba? Napakaliwanag. So, walang nagawa yung technique ni Duterte, di ba? Yung technique niya na alisin niya yung Pilipinas sa ICC para hindi siya ma-prosecute. Hindi po yun naging effective. Di ba, Roque? Hindi mo naman pinapaliwanag yan eh. Nagbubulag-bulagan si Roque, nagtatanga-tangahan. In fact, isa si Roque nga eh. Nung matino pa yang si Roque, si Butanding, nung panahong matino pa to, nung wala pang kalawang ang utak nito ni Roque, isa pa tong kagalang-galang na human rights lawyer, isang respetadong abogado pa to, at professor sa UP. Isa po si Harry Roque sa nagsulong ng pagiging member ng Pilipinas sa Rome Statute para tayo maging signatory dyan. Nung panahong matino si Roque, isa siya sa nagsulong na maging member tayo ng International Criminal Court sa pamamagitan po ng Rome Statute. Bakit ngayon iba na? Kinalawang ng utak ni Butanding di ba? Kaya ngayon, lumalabas ngayon ang talagang siya, tagapagtanggol ni Duterte, di ba? Yan ang naging role na ni Roque. Bukod pa sa kanyang sariling kaso. Di ba? Kaya nga, di ba, Angel de la Guardia, dati galit ang mga DD shit sa US. Kasi galit din si Digonyo. Ngayon, tuwang-tuwa sila sa US. Galit sa komunista, pero tuwang-tuwa sa Russia at China. Nalilito nga yung mga DDS. Kasi nga, para sa mga DDS, kung anong pabor kay Duterte, dun sila. Yun ang mali Bakit kung ano yung pabor kay Duterte? Hindi ba pwedeng kung ano yung pabor na para sa bayan, para sa katarungan, para sa katotohanan? Di ba? Di ba Jerry Taniedo nanonood, Di ba Angel de la Guardia? Edith Perez, magandang buhay, Sir Kulex. Ba't di ko makita yung si attorney nanonood, Si attorney Enzo Recto nanonood. Cynthia Manalo, hello Ma'am Cynthia Manalo, salamat po sa suporta. Ma'am Wilma Suarez nanonood din, nakakabunyog natin sa Pampanga. Si F. Richard Galang, Kaya simpleng-simple lang ang paliwanag. Yung tatlong sinasabi ni Roque, nalalaya si Duterte. Yung tatlong kondisyon na sinasabi ni Duterte na makakalaya ang tatay nila. Lahat po yun ay paasa. Paasa po ni Butanding. Di ba? Una po, ano yung paasa una? Jurisdiction. Nasagot na po yan, paulit-ulit na. Pangalawa po, yung medical condition ni Duterte, under evaluation pa yan. Tsaka hindi ibig sabihin may nakitang diferensya kay Duterte ay automatic lalaya siya. Kahit naman po yung interim release ni Duterte, na-reject na po ng 2 beses di ba? Kaya nga nanggigigil si Butanding dito kay Kaufman kasi feeling ni Roque, mas magaling yung naisip niya mga strategy kaysa kay Kaufman. Kaya may panahon pa nga si Roque, tinitira niya si Kaufman. Di ba? Ito naman si Kaufman, si Attorney Paldo. Paldong-paldo yan, syempre binabayaran yan Talagang pabor kay Kaufman na mahaba ang kaso. Di ba? Feeling ni Roque, mas magaling siya kay Kaufman. Ang problema naman, hindi naman siya kinukuha ang abogado nila Sara, di ba, nila Digong. Yan nagtataka tayo, di ba? Ginawa na ni Roque lahat sa mga Duterte, Talagang nagpakasira na si Roque. Nagpakasira na talaga, di ba? Pero bakit ang tanong diyan, madami pa lang nalalaman tong si Harry Roque. Hindi siya kinukuhang abogado ni Sara para kay Duterte, di ba? Bakit po ganun kaya, hindi siya kinukuha? Ibig sabihin, sa totoo lang, walang tiwala, di ba?
Di ba, Roque? Tanungin mo sarili mo. Wala rin tiwala sa si Sara kasi kung magaling ka talaga, accredited ka naman dyan sa ICC, di sana kinuha ka na. Eh, hindi pa sila magbabayad kay Koopman ng dollars, di ba? At least si Roque, baka pwedeng ano lang to, no? Magkano lang bayad dito, di ba? Oh, pero hindi siya kinukuha ni Sara, no? Para maging abogado ni Tatay Digong nila. Bakit kaya, di ba? Yan po, kaya si Roque, ang role niya ngayon, parang ganyan. Social media vlogger siya, di ba? Oh, Harry Roque, uwi na sa Pinas. Sabi ni Kabunyog, Cynthia Manhalo. Bito, Bibi nanonood. Oh, salamat ha, sa mga nanonood. Marmito Porte, alam niya naman, tanga ang Dides, kaya madaling bulahin, tanga pa, di ba? Guillermo Manalang, nanonood. Salamat, Sir Guillermo ha. Maala, Karingal, Cesar, nanonood sa atin. Salamat. Toto RMS, mga suki natin to. Si Robert Alonso ng Palawan, Arlene De La Torre nanonood. Salamat sa inyong mga panonood ha. Oh, anong masasabi nyo kay Roque ngayon ng lolo ko, no? So yun lang naman pong point natin. So sinasabi ni Roque, malulusaw na ang ICC kasi hirap na sa pinansya, sa pera dahil sa US sanction. At dahil daw mawawala na yung, kumbaga sabi nga niya, kanyang word, bilang na ang araw. Isipin nyo ha, bilang na ang araw. Kung may bilang na ang araw, tingin ko siya yun, di ba? Saka sana, itong si Roque, bago niya problemahin yung kaso ni Digong, problemahin niya yung sarili niyang kaso, di ba? Yun din nasabi ni Sara sa kanya eh. Oh, kaya hindi siya kinuha. May kaso ka, problemahin mo yung sarili mong kaso. Yung human trafficking sa Pogo, na siya ay may warrant of arrest. Di ba? Di ba, Roque? O ngayon, napalayas na si Roque sa Netherlands eh. Nandiyan na yata siya sa Austria. Ang sabi, dyan daw pinaprocess ang kanyang asylum, di ba? Ano naman ang chance ang aaprobahan yan? Ang sinasabi niya, pinoprosecute siya. Pero maliwalag naman ikaw naman di piniprosecute, may kaso ka, may warrant of arrest ka. Human trafficking sa Pogo. Ang may wagang Pogo at Pogi. Yan ang lagi sabit ni Roque eh. Yung Pogo at Pogi. Kaya, paano aprobahan ng asylum niyan? Hindi naman siya inaapi. Di ba? Hindi naman siya inaapi di ba? Ang totoo, may kaso talaga siya, di ba? O hayahay ang buhay is watching, di ba? Edmond Sadsad, nanonood, kulong na si Bulanding. Ngayon, nakakalaya-laya pa siya, pero pag nagbaba na po ng desisyon sa asylum ni Roque, arestoy na po yan, di ba? Pinaka-protection na lang niya yung application niya ng asylum, di ba? Syempre, kukontrahin din po yan ng mga ng mga ano natin dito, otoridad. Mila Bianino nanonood, hello Mamila ng Iloilo City, di ba? Salamat Mamila ha. So you can send stars po pala ha, pwede kayo mag-send ng stars, malaking tulong yan ha. Anong masasabi nyo rito panloloko ni Roque ha? Pakinggan uli natin sinabi ni Roque ha. Talagang nasan ba yun? Ano nito? Di ba? Sabi ni Roque, bilang na ang araw ng ICC. At ganito po yan, yung politika naman po kasi ng US, volatile naman po yan eh. Volatile, anong ibig sabihin nun? Pag nagkaroon uli ng eleksyon sa US, kung hindi na si Trump ang presidente, mapalitan ng Democrat, mas sympathetic po yan sa ICC. Di ba? As a matter of foreign policy nila, mas mas maluwag. So pwedeng mapalitan yung policy ni Trump. Hindi naman po yan mga habang buhay na ganyan na lang ang policy ng US. Depende rin po yan sa administrasyon. Di ba? Kabunyog Ida Mantes. Paralyzed na ang operasyon ng ICC. Ayan, At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng Appeals Chamber Judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ang araw bago sumuko ang ICC at sabihin, hindi na namin kaya. Isipin niyo yan ha. Binibilang na lang daw ang araw. At susuko daw ang ICC. Paralyze. Yan ang mga word ni Roque. Paasa, di ba? Sino kaya unang mapaparalyze? Baka mauuna ka maparalyze bago mawala yung ICC ha. Again po, ang sinasabi lang natin, totoo yun, may US sanction, pero ang member countries po ng ICC, sa ngayon po, kasalukuyan, ay 125 member countries.
Oh, sino pong mga member countries yan? Mabibigat din. United Kingdom, Japan, Canada, Australia. O, di ba, imagine? Tsaka yung mga bansa sa Europa. O, ayan mga US allies pa yan. Mga aliado ng US yan. And yet, hindi naman sumusunod sa ginawa ng US, di ba? O, kaya, ikaw butanding minsan, yung sinasabi mo ay na malulusaw ang ICC, ay malabo pa sa sabaw ng butanding. O, di ba? Maski kailan talaga walang tamang takbo ng isip itong si Roque. O di ba, Ma'am Lilia B. White? Mariilaga nanonood. So, yun lang po. So, yes, para sa mga DDS na umaasa, bahala kayo, karapatan yung umasa, pero ayoko naman tatay nyo karton, di ba? O, hanggang ganon, talagang ganon ang buhay, di ba? Ako naman, sinasabi ko, may karapatan naman si Rodrigo Duterte ipagtanggol ang sarili niya. Ganon na lang sana. Wala nang marami pang paasa. Kung walang kasalanan si Duterte, di patunayan niya, di ba? Mga sinabi niya mga public video. O, kung may tumistigo pa, si Garma, titistigo labang kay Duterte. O, kung sino pa, mga general dyan, kakanta. O, sasagutin ni Duterte yan, di ba? So, yun Harry Roque, no? At mas maganda nga, problemahin ni Harry Roque yung sarili niyang kaso. Di ba? O. So, hanggang yan na lang po ang ating vlog. Ano? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Sabi ni Ma'am Mila Bianino, mangmang nga butanding, pareho sila ni Robin Padilla. Hayahay ang buhay, sayang na tao yan si Roque, magaling sana, naging sakim nga lang. Oo, dati matino yan di ba? So, yan lang po ang aking maikling live natin ngayon. So, Annalisa Bigo, nanonood din pala. Salamat. O, yung iba, hindi ko na nabate. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Tuloy-tuloy po ang ating laban, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,